Nito lang Oktubre, na-diagnose na may mixed germ cell tumor stage 3. Ang 20 anyos na si Keith Ann Casinto, isa itong pambihirang uri ng cancer sa ovaryo. Nag-ultrasound po kami ng abdomen niya. Doon po nila nakita na may bukol po siya sa ovary po na 18 cm po by 16. Okay, so ito pong mga bukol sa ovaryo ng babae. Usually, yung mga sintomas niyan, pwedeng masakit nga yung puson, masakit yung tiyan, or kaya naman medyo irregular yung inyong menstruation, or sa ibang cases naman, walang sintomas. Nakikita na lang sa ultrasound or sa mga CT scan. So, ito po isang example ng ultrasound ng 30 years old na babae. Ang sintomas na naramdaman niya ay sumasakit yung puson. So, ito po yung kanyang pantog. Punong-puno po ng ihi, tapos ito yung kanyang matres. Sa unang tingin, normal yung kanyang matres, pero nung tiningnan sa ibang anggulo, may nakita pong ganito. Yan yung ovaries niya, pero medyo malaki yung sukat and kakaiba yung itsura. Tapos nung mas tiningnan pa yung ovaries, ito po yung nakita, parang may mga laman sa loob and may mga kakaibang kulay na hindi makikita sa normal na ovaries. So, ang ginawa sa pasyenteng to, same patient, pinarequestan siya ng CT scan, ito po yung nakita. Magkabilaan po, yung kanyang ovaryo ay malaki, tapos yung sa kaliwang ovaryo may calcification, may puti-puti. Hindi po yan normal. Ako po, sa mga cases ko dati before na nakikita, karamihan talaga walang sintomas yung mga patients na yun. Nagpapa-annual physical exam lang and then nakikita sa CT scan or sa ultrasound nila na medyo malaki yung sukat ng ovaries. Okay, so sabi po sa title, cancer dulot ng milk tea. So, ano bang katotohanan? Kapag ba matamis tayo masyado kumain or mahilig tayo sa milk tea, magkakaroon na agad ng cancer? Or baka naman nagkataon lang or baka naman sa ibang ginagawa ng pasyente kaya siya nagkaroon ng cancer. So, anything naman po na sobra talaga ay masama. So, kung hindi tayo kumakain in moderation ng any sugar, kung any processed food, talagang magkakaroon ng inflammation sa katawan. So, ang inflammation or pamamaga, related po yan sa pagkakaroon ng cancer. Pero hindi ko sinasabi na kapag matakot tayo sa sugar, direktang magkakos ng cancer. Mas direkta pang nagkakos ng diabetes at obesity kapag mataas tayo sa sugar. Yung cancer medyo related lang and medyo nalilink lang pero hindi siya direktang nagkakos.